Kabanata 11:21. Isang malamig na boses ang dahan-daang tumunog. Ngunit sa isang iglap, ito ay parang isang matalas na espada na sumisira sa posas, na agad na naging marangal ang nakapalibot na kapaligiran. Sa isang iglap, lahat ng naroon ay tumingin kay Zephyr. Ang gulo talaga nitong si Zephyr. Tama. Masyado ng maraming tao ang na-offend ng lalaking ito. Madaling masira dahil lang sa mahirap. Ang lalaking ito ay sapat na mapalad na matalo ang nangungunang siyam na disipulo sa antas ng hari. Ngunit ngayon, sa Immortality Secret Land, higit sa isang disipulo sa antas ng hari ang namatay. Hindi siya makakapagpasikat ng matagal. Tiyak na titindi ang tunggalian sa pagitan ng Great Yan Sect at The Boundless Academy dahil sa batang ito. Gayunpaman, si Shu Zuowang ay isang disipulo ng master ng akademya ng Great Yan Sect. Taglay niya ang isang ganap na lakas na hindi maihahambing sa Duan Kung Chen na ito. Hehe, magkakaroon ng magandang palabas. Sa gitna ng usapan ng mga tao sa paligid, tila hindi ito narinig ni Zephyr. Sa pagkakataong ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Miaoyu. Paulit-ulit siyang kinutya ng babaeng ito, na naglagay sa kanya sa panganib ng higit sa isang beses. Hindi ka panipaniwala na nabubuhay pa rin siya hanggang ngayon. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang babaeng ito. Sa tuwing sinusundan niya ang isang matigas na tao. Kapatid na lalaking si Kan. Habang nakatingin kay Zephyr, biglang kumunot ang noo ni Vince Scheidt. Natural niyang nakita ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Nang tumingin siya kay Miaoyu sa tapat niya, bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang kutob. Senior brother, papatayin ko ang babaeng ito, sabi ni Zephyr sa mahinang boses. Sigurado ka ba? Matalim na tiningnan ni Vince Scheidt si Zephyr. Hindi madaling patayin si Miaoyu para harapin ang kapwa-disipulo ng Pride Peak. Naroon din ang hari ng Pride Peak, si Jindy, sa lihim na lupain. Hindi niya hahayaang patayin ni Zephyr ang kanyang kapatid. Kapag may nangyari kay Miaoyu, maging si Jindy ay magagalit ng husto. Oo. Tumanggo si Zephyr nang may katiyakan. Lihim ang komunikasyon sa pagitan ng dalawa. Maliban sa dalawang ito, walang ibang makakaalam nito. Ngunit sa oras na ito, kitang-kita sa mga tagalabas ang pagganap ni Zephyr na natatakot siya kay Shu Zuowang. Sa sobrang takot ni Zephyr ay wala man lang siyang lakas ng loob na sumagot. Bigla na lang, naging mapanghamak ang ekspresyon ng lahat. Napakalokong henyo ng martial arts practitioner na yan. Hindi man lang siya ng ahas na magsalita. Ito lang ang tanging nasa isip ng maraming tao. Sa oras na ito, katatapos lang mag-usap ni na Zephyr at Vince Scheidt. Sa oras na ito, natural lamang na sinuportahan ni Vince Scheidt si Zephyr nang walang kondisyon. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng contradiction ang mayroon sa pagitan ni na Zephyr at Miaoyu, bilang isang disipulo ni Supreme Peak, alam niyang si Zephyr, na isa ring disipulo ni Supreme Peak, ay tiyak na hindi sasadyaing makipag-away. Swoosh! Nang matapos ang komunikasyon sa pagitan ng dalawa, biglang nagmulat ng mga mata si Zephyr Kan. Habang iminumula at ipinipikit niya ang kanyang mga mata, dalawang matatalim na sinag ang naging walang katapusang malamig na aura at dahan-daang kumalat. Ang kidlat sa mga ito ay lumunok at bumubuga na parang kulog, na may mahinang tunog ng kulog. Kinakausap mo ba ako? Pagkatapos niyang magsalita, bigla itong umihip na parang isang bug zone ng hangin. Kabanata 11:22. Kinakausap mo ba ako? Ang pangungusap na ito ay napakahina, ngunit malinaw na may taglay itong isang uri ng pagwawalang bahala. Hindi. Malinaw na ito ay pagwawalang bahala. Sandaling nanlaki ang mga mata ng lahat ng taong namuhi kay Zephyr Kan at naghinala pa na may problema sa kanilang mga tainga. Maging si Shu Zuowang ay natigilan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-arrogant si Zephyr Kan. Gayunpaman, di nagtagal, ang kanyang kakaibang mga mata ay naging mas matalas. Ang kanyang mga mata ay parang mga karayom, at ang mga bilog ng sinaunang apat na sinaunang simbolo ay mabilis na dumadaloy sa mga ito. Magaling. Napakagaling. Zephyr, ang talas talaga ng dila mo. Bibigyan kita ng pagkakataong ibigay ang nakuha mo mula sa templo at pagkatapos ay luluhod sa lupa para pilayin ang mga braso mo. Magkukunwari akong walang nangyari.
Maaari akong pumili na makipagkompromiso dahil sa kawalang galang mo sa akin ngayon lang. Nang marinig ito, bumantong hininga si Zephyr sa kanyang puso, ngunit lalong tumalim ang kanyang mga mata. Tila kailangan niya ng ilang hadlang upang mapigilan si Miao Yu. Kasabay ng buntong hininga na ito, isang matalim at malamig na aura ang biglang umikot at kumalat sa sukdulan. Ikaw si Shu Zuowang. Masyado mong mataas ang tingin sa sarili mo. Hindi ako magalang na sabihin anong klaseng sibuyas ka. Swoosh. Habang nagsasalita, tuluyang binaliwala ni Zephyr ang iniisip ng mga taong naruroon. Bigla niyang iginalaw ang kanyang mga paa, humakbang sa kalangitan, at mabilis na sumugod patungo sa isang tao. At ang taong iyon ay si Miao Yu. Kinailangang patayin ni Zephyr ang babaeng ito. Masyado ng malaking gulo ang naidulot nito sa kanya. How dare you? Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Zephyr na umatake sa oras na ito. Natigilan siya noong una, ngunit kalaunan ay nagwala siya. Palihim siyang nagpadala ng mensahe kay Zephyr, na parang kulog na sumabog sa kalangitan. Patayin. Matagal nang kinasusuklaman ni Evil Shadow King si Zephyr Khan. Sa pagkakataong ito, pinili niyang umatake muna at inatake si Zephyr ng buong bangis. Gayunpaman, sa sandaling siya ay lumulunok at naglalabas ng enerhiya, isang napakalakas na kapangyarihan ang biglang kumalat at marahas na hamarang sa harap niya. Klang! Isang napakalaking banal na halberd ang lumitaw. Si Vince Scheidt mismo iyon. Habang nakadilat at nakapikit ang kanyang mga mata, tumingin si Vince Scheidt kay Evil Shadow King at malamig na sinabi. Walang kinalaman sa iyo ang usapin ng ating Boundless Academy, Evil Shadow King. Umalis ka. Habang nagsasalita, sumabog ang banal na halberd. Maraming malabag yung itim na anino ang naipakita na. Ang mga itim na anino na iyon ay malinaw na mga imaheng iginuhit ng banal na halberd. Sunod-sunod na alon ng mga imaheng iginuhit ang agad na nagpasiklab ng maraming malalakas na hangin. Ang ikinilos ni Vince Scheidt ay nagpaalangan sa mga taong nakaupo sa tabi niya. Sa oras na ito, ang mga aksyon ni Vince Scheidt ay malinaw na interbensyon ng Boundless Academy. Lahat sila ay may academy, kaya malinaw na ito ay usapin sa pagitan ng Great Yan Sect at ng Boundless Academy. Kung padalos-dalos silang gagawa ng hakbang, hindi magandang makasakit ng damdamin ang sinuman. Kaya naman, pinili nilang tumayo roon at maghintay at manood. Kung tungkol naman kay Miao Yu, labis siyang natakot kaya namutla ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahang makikita niya si Zephyr sa lugar na ito. Nang maisip niya ang mga kilos ni Zephyr, nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang puso. Zephyr, maghintay ka lang. Kapag dumating ang kapatid ko, mamamatay ka. Habang iniisip ang kanyang kapatid, ang mabangis na ekspresyon sa mukha ni Miao Yu ay lalong naging malinaw, na parang may kakainin siya. Boom! Sa sandaling ito, sa kalagitnaan ng himpapawid, nagsimula ng makipaglaban si Zephyr kay Shu Zuowang. Kabanata 1123. Tunay ngang pambihira ang lakas ng Shu Zuowang na ito. Dapat ay taglay niya ang lakas at kakayahang lumaban na kasanlakas ni Sikong Jiuzi, na ikinagulat ni Zephyr. Kasabay nito, lalo siyang nagulat sa tunay na pundasyon ng Great Yan Sect. Sapat na ang maging proud na magkaroon ng isang makapangyarihang disipulo tulad ni Sikong Jiuzi. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Zephyr ay may pambihirang kapangyarihan. Matapos mapino ng baha ng Dragon Pool, ang pisikal na lakas ng katawang ito ay 10 beses na mas malakas kaysa dati. Sa sandaling ito, nang iwinagayway niya ang kanyang mga kamao, tiyak na mayroong isang malaking alon. Dumagundong. Ang kakilakilabot na marka ng kamao ay tumagos sa kalangitan at may habang daan-daang metro. Parang isang banal na talon, bigla itong sumabog at gumalaw. Parang mga bundok na gumuho at lupa na nabibitak, bumangga ang mga ito kay Shu Zuowang. Isang bilog ng asol na enerhiya na parang araw ang mabilis na sumulpot, na siyang lakas ng kulog. Sa oras na ito, unti-unting ipinakita ni Zephyr ang kanyang mga trump card isa-isa. Ang kapangyarihang elektrisidad na ito ay maraming beses nang nabunyag. Maaaring naaalala ito ng lahat ng mga taong may lihim na motibo, kaya't napakawalang prinsipyo na gamitin ito. Nang maramdaman ang walang hanggang kapangyarihang nakatago sa katawan ni Zephyr, na sapat na kakilakilabot para punatin ang lahat, biglang namutla ang kanyang mukha. Bang!
Kasunod ng paglitaw ng isang nakayayanig na pagsabog, biglang nayanig ang mga tingin ng lahat ng gulat hanggang sa makita nilang lumipad palabas si Shu Zuowang. Ano? Ang mga mata ko siguradong nasisilaw. Pinadala siyang lumipad. Nang makita ang eksena kung saan pinalipad si Shu Zuowang, biglang naging mapurol ang ekspresyon ng lahat. Senior sister, paano naging ganito kalakas ang Zephyr na ito? Nakatayo roon ang mga disipulo ng Jalan Purong Lupain, at ang tatlong magagandang babaeng disipulo ay sabay-sabay na tumingin kay Fan Fengyi. Totoo ito lalo na kay Feng Ling, na ang mga mata ay nanlalaki sa kuryosidad. Habang nakatingin sa nag-aalab na mausisang puso ng tatlo, hindi mapigilan ni Fan Fengyi ang makaramdam ng galit. Paano ko malalaman? Nagkunwari siyang galit, na lalong nagpaganda sa kanya. Sa kasamaang palad, walang sino man ang makakakita ng ganito kagandang tanawin sa oras na ito. Kakaiba, talagang abnormal. Sa harap ng tugon ni Fan Fengyi, pinaghihinalaan siyang tiningnan ni Feng Ling at ng dalawa pa. Gamit ang kanilang likas na ugali bilang babae, sigurado silang may relasyon talaga ang dalawa. Pinili na lamang ni Fan Fengyi na huwag pansinin ang mausisa at madaldal na puso ng kanyang tatlong nakababatang kapatid na babae. Gayunpaman, sa kanyang puso, labis siyang nabigla. Natural na alam ni Fan Fengyi kung gaano kalakas ang Zephyr na ito. May lubos siyang kaalaman tungkol sa misteryoso at maput na lalaking ito. Gayunpaman, ikinagulat pa rin niya ang labanan ngayon. Si Shu Zuowang ay isang nakakatakot na lalaki. Bagamat napaka-misteryoso ng Jalan Pure Land, mayroon pa rin itong ilang paraan upang maunawaan ang impormasyon ng mundo sa labas. Sa katunayan, ito ang pangunahing bentahe ng Great Yan Sect. Bagamat hindi kilala ang reputasyon ng kabilang partido at hindi kasing husay ng kay Duan Kung Chen, ang kanyang lakas ay tiyak na higit pa sa kabilang partido. Sa lakas ng taong ito, maaaring hindi imposible para sa kanya na maabot ang antas ng emperador. Bagamat si Zephyr Khan ay isang malademonyo at mas mababa pa rin sa isang eksperto, ang sitwasyon sa kawalan ang naging dahilan upang ibagsak ni Fan Fengyi ang kanyang orihinal na ideya. Ang mapang-ipang lalaking ito. Ganito ba talaga kalakas? Habang nag-iisip pa rin si Fan Fengyi. Sa sandaling ito, nagsimulang magbago ang mukha ni Shu Zuowang. Huminto siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga sinaunang simbolo. Malamig niyang tinitigan si Zephyr. Pakiramdam niya ay nanginginig pa rin ang lugar kung saan siya tinamaan kanina, at agad na nag-alab ang kanyang galit. Zephyr. Hindi ko inaasahan na mayroon ka palang kakayahan. Pero sa harap ko, hindi pa rin sapat ang kakayahan mo. Ngayon, hahayaan kitang mamatay. Isang malakas na aura ang mabilis na kumalat mula sa kanyang katawan habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Sumabog ang mga sinaunang simbolo mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, isang sinaunang aparisyon, multo ang dahan-daang lumitaw sa likuran niya. Ito ay. Nang makakita siya ng aparisyon, multo sa likod ni Shu Zuowang, biglang nanginig ang katawan ni Fan Fengyi na parang may naisip siya. Kabanata 1124. Sa sandaling ito, isang napakalaking aura ang mabilis na kumalat. Ang espiritong ito ay tila nagmula sa sinaunang panahon ng mga tiwangwang. Mayroong isang uri ng marahas na pagbabago-bago noong sinaunang panahon. Ang pinagmulan ng aura ay nagmula sa sinaunang aparisyon, multo sa likod ni Shu Zuowang. Bahagya pa ring nakikilala ang aparisyon, multo na ito. Bagamat hindi pa ito lubusang naipapakita, ang makapangyarihang aura nito ay nakapagpabago na ng mga mukha ng mga tao. Isa itong aparisyon, multo na may taas na 10 metro, nasaan yung tao? Sa pagtitipon ng enerhiya, ang aparisyon, multo ay naging malinaw at hindi pangkaraniwan. Ang mga katangian ng mukha nito, mahahabang damit, mga paa at kamay, ay pawang ganap na nabuo. Sa unang tingin, ang aparisyon, multo na ito ay mukhang isang batang iskolar. Habang nasa likod ang mga kamay, dahan-dahan niyang iwinagayway ang kanyang kulay asul na damit na parang sumasabay sa hangin. May hawak siyang isang sinaunang balumbon. Mukha siyang hindi naman nakakapinsala, pero ang mga mata niya ay malinaw na kapareho ng mga mata ng nakaupo, na may malalim at misteryosong tekstura. Boom! Mula sa hangin ay lumitaw ang mga bahid ng nakakatakot na kariktan at tinakpan ang lahat ng nasa daanan nito.
Saan man mapunta ang kariktan, agad itong nag-iiwan ng bakas ng pagkapunit. Sa itaas ng aparisyon, multo, ang enerhiya ay nagtipon sa sukdulan. Pagkatapos, malinaw na makikita at maririnig ang mga piraso ng totoong enerhiya, na parang matalas na sinag ng Diyos, na naghihiwa-hiwalay. Pinunit nito ang espasyo, nag-iwan ng hindi mabilang na bakas. Ang umaapaw na enerhiya ay umabot na sa sukdulang antas. Kung sisabog ang lahat ng enerhiya, gaano kaya ito kalakas? Senior sister, anong problema? Nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Fan Fengyi, agad na nagpakita ng kakaibang ekspresyon sina Fang Ling at ang dalawa pang kasama niya at hindi napigil ang magtanong. Ito ang banal na mata ng marka. Habang nakatingin sa aparisyon, multo sa likuran niya, nagsalita si Fan Fengyi sa seryosong tono. Ito ang banal na mata ng marka. Habang nakatingin sa aparisyon, multo sa likuran niya, nagsalita si Fan Fengyi sa seryosong tono. Bago pa sila makapagtanong muli, si Xu Zuowang, na nakaupo sa kawalan, ay nakapagpadala na ng mensahe sa kanila gamit ang boses. Zephyr, napakalakas mo talaga, at sa sobrang lakas mo ay nagulat ako. Kaya mo pa akong pilitin sa ganito kalaking punto. Masasabing ikaw ang pinakamagaling sa mga kalaban ko hanggang ngayon. Habang nagsasalita siya, isang munting uhaw sa dugong pagpatay ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang makapangyarihang aura na ito ay tila isang sinaunang eksperto na unti-unting nagising. Gayunpaman, ang nakakatakot na diwa ay naging isang kahangahangang paraan na biglang bumagsak. Mahigit sa kalahati ng mga taong naruroon ay namumutla at nanginginig, na parang dinidiinan ng Archean Divine Mountains ang kanilang mga katawan. Nagkaroon pa nga sila ng udyok na sambahin siya sa sandaling ito. Habang umalangaw-ngaw ang kanyang boses, isang sinag ng Diyos sa kanyang mga mata ang sumabog na parang pinakamatalas na liwanag mula sa isang espada. Ang mga pabilog na linya ay dahan-daang umikot ng malalim sa loob ng mga matang iyon, na nagiging sanhi ng pagkamanhid ng anit ng isang tao at panginginig ng kanilang mga kaluluwa. Ito ang Divine Mark Eye. Diyos ko, sa wakas ay naalala ko na. Ito ang maalamat na Divine Mark Eye. Sa oras na ito, may isang taong sa wakas ay tumugon at sumigaw sa takot. May hindi maitagong takot sa boses niya, na parabang nakakita siya ng multo. Ang pahayag na ito ay eksaktong kapareho ng reaksyon ni Fan Fengyi ngayon lang. Kabanata 1125. Divine Mark Eye. Nang marinig ang pangalang ito, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Medyo kakaiba ang dating ng pangalang ito. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang Divine Mark Eye. Sa panahong ito, nakakakita ako ng ganito kalaking kalupitan na lahi. Dahan-daang lumabas ang boses ng Nine Netherbird na may kasamang hindi maitagong pagkabigla. Malinaw na nabigla ito sa tinaguriang Divine Mark Eye. Divine Mark Eye. Alam mo ba ang impormasyon tungkol dito? Habang nagbabantay si Zephyr, dahan-dahan siyang nagsalita. Tama iyan. Kahit noong panahon ng dinastiya, ang Divine Mark Eye ay itinuturing na isang napakalakas na bloodline ng mga mata. Noong sinaunang panahon, ang paglitaw ng isang Diyos ng demonyo ay nagbigay inspirasyon din sa pagsilang ng Ancient Draconic Bloodline. Mayroong lahat ng uri ng bloodline, kabilang ang paglitaw ng bloodline ng mga mata. Ang bloodline na ito ay isa rin sa mga Ancient Draconic Bloodline, at ang lakas ng Ancient Draconic Bloodline na ito ay nasa mga mata. Maaaring isa o dalawa ang mata. Ang pagkakaiba-iba ay napakakomplikado. Ang pares ng malademonyong mga mata ng Nine Netherbird ay unti-unting naging seryoso. Bagamat maraming uri ng Ancient Draconic Bloodline, hindi nito nahaharangan ang kapangyarihan ng ganitong uri ng Ancient Draconic Bloodline. Sa mga ito, ang ilan sa mga bloodline ng mga pupil ay napakasama, at ang Divine Mark Eyes ay isa na rito. Kapag na-activate at nabuksan na ang Divine Mark Eyes, maglalabas ito ng isang malakas na enerhiya na tinatawag na Divine Mark Ray. Huwag maliitin ang ganitong uri ng divine power na napakasama. Ito ay si Mark Ray, ang init nito at puno ng malakas na kapangyarihang panpunit, maihahambing sa kapangyarihan ng apoy. Hindi lang iyon, halos baliwalain ng Divine Mark Ray na ito ang depensa, maging ang enerhiya ng proteksyon ng katawan ay maaaring masira dito. Kailangan mong mag-ingat. Matapos matanggap ang ganoong sagot, naging seryoso ang mukha ni Zephyr.
Ang lalaking ito ay talagang nanatiling tahimik sa isang nakakagulat na antas. May isip na kung sakaling lumabas ang kanyang lakas, maaaring hindi man lang makakuha ng anumang benepisyo si Sikong Jiuzi. Zephyr, mamatay ka. Patuloy na bumubuka at pumipikit ang kanyang mga mata, at sa sandaling ito, isang boses ang muling umalangaw-ngaw. Sa isang iglap, biglang lumabas ang mga sinaunang simbolo mula sa kanyang mga mata, at isang napakalaking kapangyarihan ang walang katapusang sumabog. Buzz! Dalawang sinag ng nakakatakot na sinag ng Diyos, parang dalawang maliliit na araw, ang mabangis na sumulpot patungo kay Zephyr. Sa sandaling ito, sa paningin ng lahat, ang dalawang sinag ng Diyos ay mabilis na naging dalawang banal na haligi. Sumiklab ang mga banal na haligi, pinigilan ang lahat ng direksyon. Ang maliwanag na sinag ng Diyos ay malinaw na nakikita kahit sa loob ng radius na 50 kilometro. Tila isang nakakadurog na aura ang nagdugtong sa kalangitan. May isip ng isa kung gaano kahanga-hanga ang dalawang banal na haligi ng liwanag na ito. Boom! Ang tunay na enerhiya ay kumukulo. Nanatiling pareho ang mukha ni Zephyr, at malayang kamakawi ang kanyang mga kamao. Ang mga marka ng kamao ay parang ulan ng mga bituin at isang Milky Way, na umaagos palabas at niyayanig ang lupa. Buzz! Gayunpaman, nang sandaling magbanggaan ang marka ng kamao at ang Divine Pillar mula sa Divine Mark I, isang tunog na parang napunit na katad ang mabilis na umalangaw-ngaw. Nako, hindi. Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Ang dalawang sinag ng liwanag ay malinaw na ang Divine Mark Ray. Gusto niyang subukan ang kapangyarihan ng Divine Mark Ray, ngunit hindi niya inaasahan na ang Divine Mark Ray ay ganito katindi. Sandali lamang nalabanan ng marka ng kamao niya ang kanyang kalaban. Kahit ang pagtutok ng kanyang kamao ay hindi ito naapektuhan. Agad nitong pinunit ang marka ng kanyang kamao, at ang lakas at bilis nito ay hindi hamina. Mabilis itong sumugod palapit sa kanya.